do not give orders on the day of the battle. Wala naman talaga solusyon ng bagyo. Hindi mo naman mapipigilan talaga ang bagyo. Pero yung preparedness, yung mga programa para ma-prepare yung mga tao, kasi nung panahon ni PRD, talagang inuobliga ng gobyerno natin na maging ready tayo kasi bagamat hindi pa nangyayari, katulad nito, pabanjing-banjing yung mga nasa gobyerno. Nakita ninyo yung mga videos na kumakalat nung kanilang briefer. Walang idea yung presidente natin kung anong gagawin. As in, anong gagawin natin? Lumabas mismo sa mga bibig niya. Makikita mo yung mga tropa pits niya. Wala rin. Wala rin. No, kasi nung panahon ni Pangulong Duterte, makikita natin bago dumating yung bagyo, inililigas na po yung mga residente na prone sa baha. Ngayon, parang wala kang makikita eh. Hayaan na lang natin na dumating yung bagyo. Hayaan na lang natin kung ano ang mangyayari. Pagkatapos na lang ng bagyo, tsaka na lang tayo gumalaw. Parang gano'n na nakikita ko eh. Remember, kayong mga Pilipino, sinabi ko sa inyo, prangkahan, sa press conference, that I am a night person. I work on the state government documents sa gabi. And being a lawyer, hindi ako kagaya ng iba pag may initial na doon sa ibang opisina dumaan, napipirma ako. I am not that kind of person because, you know, you are a lawyer, I'm a lawyer. So you have to be very careful. Ang sinabi ko sa mga tao, tatrabahuin ko yan sa gabi hanggang umaga. I want them to complete it because you cannot just finish it in 1 hour. But pirma lang, okay lang. But if you read, ibang istorya yan. So it will take time. Sometimes I sleep 4, 5, 6, 7, sometimes 8 pagka madalian. Ngayon, sinabi ko sa tao yan that I'm a night person, my day begins at 2. 2 o'clock hanggang sa gabi na walang limit. In our cabinet meetings, ganun. Ikaw, cabinet member ka man sandali. Hanggang gabi na yan, maabot ng alas 2, alas 3 ng umaga. Cabinet meeting yan. Alam mo yan. Ngayon kung sabihin mo may emergency, natutulog ako sa umaga, hindi ako natulog noon, gising ako ng umaga because of the summit. And at the same time, I would go whisper to the military guys in the room of how was it developing and what was the reaction of our government people there and the resources. Hindi mo na kailangan orderin yan sila. Kasi 2 days before, deployed na yan sila doon po. Sa bodega na yan ng mga gobyerno. Naka-deploy na yan. Yung mga sundalo, pati nga yung sa Davao, yung security ko kinuha. Half of it, dinala dito. In anticipation dito sa typhoon. Sunod-sunod kasi. So, pag sinabi mong nasaan ako, I can ask the entire government machinery, foreign affairs. Nandito ako nagsasalita. While you were making calls, nag-check ka, pag kunwari, alam mo yung mga military, hindi naman maniwala sa iyo because tama sila. You are not in the line of authority, basta gano'n. Wala kang times of emergency. Ang ako lang pati ang military. It's between me and military pagka-pulis. Yan lang sila kami mag-ano. No. Kung sa civilian, marami, kung hindi mo alam
puro military na ang humawak niyan. Halad, who is a disaster talaga for the longest time, nandoon na yan. Rolly Bautista, former general sa army, nandoon na, nakapwesto na. He was absent here because he was there. DSWD siya, alam na niya. So lahat ng kailangan doon, nandoon na yung sa mga military, pati yung mga cabinet member. There was no need for you to make a very masamang biro na where were you? Because sabihin ko tuloy sa iyo, what time did you go home? Ikaw, nung gabi, anong oras ka umuwi? Isang bahay ka lang ba? Dalawang bahay ka? Tatanong lang ako. Kasi congressman ka. Ba't kaninong bahay ka natagalan? Yan ang sabihin ko sa iyo. Huwag ka masyadong purma-purma. Hindi mo talaga panahon. Hindi mo pa panahon. Not time to be making a grandstanding coming up with it. Hindi ninyo alam na nagtatrabaho ako na timingan na ito si summit, and I cannot excuse you for not knowing it. You knew that there was a summit going on. And you had to go to say, nasaan ang presidente? Kasi alam mo, siguro bagyo, I could not make myself available. But, you know, kung yan ang paradigm mo sa pagtingin mo sa presidente, sabi mo, nasaan ka, presidente? The storm was all over Luzon. Saan mo ako gustong ilagay noon? Sa inyo, sa Bicol, sa bahay ninyo, sa Naga? O dito ako sa Parañaque? May baha rin eh. So where were you? Hindi na kailangan ako mag-order ng at mag-order ka pa on the day. God, you are presuming that I should be giving orders on the day of the storm. That is stupid. That is why you cannot become a president, really. Mahina ka eh. Wala ka nang ibigay ang order kasi ang order na ibigay na 2 or 3 days. You do not give orders on the day of the war. Patay ka. So, I hate to say this, but kung gano'n ka, huwag kang magtakbo ng president. Talagang mahina ka. You do not know, and then you lied. You were not honest. Isa pa yan. When you, alam mo may summit going on. ASEAN summit. And I was giving the longest speech there because I was the intervention in the plenary. Yun ang totoo dyan. Kaya ako lumipad doon sa Bicol. Inunahan mo ako pa kunwari. But do not compete with me. And do not start a quarrel with me. Kasi ikaw, wala ka talagang nagawa except yung mga tawag-tawag. Tawag ka kunwari, nasaan na yung mga helicopter? Nalipad na ba? Of course, they would say yes. Your question would suggest the answer. Yung bang mga helicopter natin o na-deploy, yung ating mga yes, yan puro. Then you make it appear na gumalaw ang armed forces. Kaya kita mo, ininsulto ka ng 2 general. One is, I think, a Marine officer, and the other one is an army. Lugay, kita ka na insulto ka. You are not part of the command.
Dalawa kasi, for all you know, abogado ka man, dalawa ang role ko. Nandito ako sa taas. Isang linya ko is the armed forces and the police. Akin yan. Dito, through the DILG kay Secretary Anyo. Yan. Ng defense is si John Lorenzana. Dito, I am the head of government. Kaya yung mga civilian, yun ang ano, yung mga DSWD. So, pag sinabi mo mag-order, you do not, ano bang gawin? Wala, tapos na yan. It has become a fait accompli question for you. You do not give orders on the day of the battle. You go and tell your soldiers to deploy and to take their position so that when the enemy comes, you'll be able to respond appropriately. That is the analogy. Hindi ka magbigay ng order, where is he? When the storm is raging, wala ka ng order maibigay.